Excuse me, ang boses ay matigas at walang anumang init. Agad na napatigil si Santi sa kanyang pagpupunas ng sahig. Isang pares ng nagniningning na sapatos na gawa sa mamahaling katad ang huminto sa mismong tapat niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. Isang lalaking nasa edad 40, suot ang isang mamahaling suit, ang nakatitig sa kanya mula sa itaas. Ang tingin nito ay tila tumatagos sa kanya, na parabang isa lamang siyang parte ng muebles. Isang bagay na naririyan pero hindi naman talaga nakikita. May natapon na kape sa may elevator. Linisin mo. Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang utos. Tumango lamang si Santi. Opo, sir. Tumalikod na ang lalaki para maglakad palayo. Ngunit may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng suit nito. Isang itim na leather wallet. Bumagsak ito sa bagong punas na sahig ng halos walang tunog. Saglit na napako ang tingin ni Santi sa wallet. Makapal iyon, halatang puno ng pera. Sa isang iglap, naramdaman niya ang titig ng lalaki na muling bumalik sa kanya. Hindi ito nagsalita, pero ang mga mata nito ay nangungusap. Isang mapanuring tingin na puno ng hinala na tila sinasabing, subukan mo lang. Hindi kumibo si Santi. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang wallet gamit ang dulo ng kanyang mga daliri at inilahad ito sa lalaki. Hindi niya tinignan ang mukha nito. Nakayuko lamang siya, pinapanood ang makintab na sapatos. Sir, naiwan niyo po. Mabilis na hinablot ng lalaki ang wallet. Walang salamat, walang kahit anong salita. Isang buntong hininga lamang na puno ng pagkainis bago ito tuluyang naglakad paalis. Naiwan si Santi na nakatayo roon, hawak ang kanyang basahan. Ang amoy ng floor wax at ang malamig na hangin mula sa aircon ng Laya Resorts ang tanging kasama niya. Araw-araw ganito ang mga eksena, mga tingin na mababa, mga salitang halos isampal sa mukha niya. Isa siyang basahan, isang anino na naglilinis ng dumi ng iba. Ngunit pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala ang mapanlait na bisita, ang amoy ng panlinis, ang bigat ng pagiging isang hamak na janitor. Doon, sa likod ng malawak na reception desk, nakatayo si Aliana. Para siyang isang diwata sa gitna ng abalang labi. Ang kanyang uniforme ay simple lamang, ngunit sa paraan ng kanyang pagtayo at pagngiti sa bawat bisita, nagmumuka itong kasuotan ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing siya'y nagsasalita. Para kay Santi, si Ali ang puso ng buong Laya Resorts. Siya ang dahilan kung bakit ang isang gusaling gawa sa salamin at bakal ay nagkakaroon ng kaluluwa. At siya ang dahilan kung bakit tinitiis ni Santi ang lahat. Nakita niya itong ngumiti sa isang matandang bisita. At ang ngiting iyon ang nagsilbing liwanag sa madilim niyang mundo. Ang nangiting iyon ang nagdala sa kanya pabalik sa dalampasigan. Ilang buwan na ang nakalipas. Wala silang pera noon. Ang kanilang date ay binubuo lamang ng 2 bote ng murang juice at isang pakete ng biskwit na binili nila sa isang sari-sari store. Nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang kamay nito. Ang ganda rito, Santi! Bulong ni Ali habang isinasandal ang ulo sa kanyang balikat. Tahimik. Mas maganda ka, sagot niya at naramdaman niya ang pagngiti nito kahit hindi niya nakikita.
Nanatili silang tahimik ng ilang sandali hanggang sa magsalita muli si Ali. Nakita mo ba yung mga villa sa taas ng resort? Yung may sariling swimming pool? Oo naman, sabi ni Santi. Doon tumutuloy ang mga pinakamayamang bisita. Bumuntong hininga si Ali. Isang buntong hininga na puno ng pangarap. Sana balang araw maranasan ko rin matulog doon. Kahit isang gabi lang, maranasan lang kung anong pakiramdam ng gigising ka na hindi mo iniisip ang mga bayarin. Yung malaya ka lang, hinaplos ni Santi ang kanyang buhok. Darating din tayo dyan, Ali. Magsisikap ako. Magsisikap tayo. Tumingala ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang determinasyon na mas malakas pa sa alon ng dagat. Oo, Santi. Magsisikap tayo. Isang malakas na tunog ng bell mula sa elevator ang nagpabalik kay Santi sa kasalukuyan. Napakurap siya. Si Ali ay abala pa rin sa kanyang ginagawa. Siya naman ay isang janitor na may trabahong kailangang tapusin. Pinagpatuloy niya ang kanyang paglilinis. Ngunit ang mga mata niya ay palihim na sumusulyap sa direksyon ni Ali. Bawat ngiti nito sa mga bisita, bawat magalang na pagtango ay tila isang musikang nagpapagaan sa kanyang pagod. Para sa lahat, si Aliana Reyes ay isang mahusay na receptionist, ngunit para sa kanya, si Ali ang kanyang mundo, ang kanyang pangarap, ang kanyang pahinga. Nang matapos ang shift niya, naghintay siya sa isang sulok malapit sa locker room ng mga empleyado. Ilang minuto pa at lumabas na rin si Ali. Ang mukha nito ay pagod ngunit masaya. Nang makita siya nito, agad na sumilay ang ngiti sa mga labi nito, ang ngiting para sa kanya lamang. Santi, tawag nito habang mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Ali, bati niya, kumusta ang araw mo? Nakakapagod, sabi nito. Pero may maganda akong balita. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pananabik. Hindi na ito makapaghintay. Yung final interview ko para sa posisyon ng executive assistant, Santi, natanggap ako. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Santi. Agad niyang hinawakan ang mga kamay nito. Talaga? Ale, ang galing-galing mo. Sabi ko sa'yo, makukuha mo yun eh. Salamat, Santi. Sobrang saya ko. Sabi ni Ali, halos magtatalon sa tuwa. Ito na yon, ito na ang simula. Sa sandaling iyon, habang hawak niya ang mga kamay nito at nakikita ang purong kaligayahan sa mukha nito, naramdaman ni Santi na ang lahat ng pagtitiis niya ay may halaga. Ang pangarap ni Ali ay pangarap niya rin. Ang tagumpay nito ay tagumpay niya, ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Ali. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag at pinasa ang text message. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Nawala ang kaninang tuwa, napalitan ng pagkaseryoso at kaunting kaba. Bakit? Tanong ni Santi. Si, si Sir Gabriel, sabi ni Ali halos pabulong. Yung bagong general manager, pinapatawag niya ako, ngayon na raw. Gusto niya akong makilala agad. Napatango si Santi. Ganoon ba? Sige, puntahan mo na. Baka importante. O sige, sabi ni Ali, tila nagmamadali. Binitawan nito ang kamay niya. Mauna na ako, Santi ha. Text na lang kita mamaya. Sige, ingat ka. Tumango si Ali at mabilis na tumalikod. Naglakad pabalik papasok sa grand lobby ng resort. Pinanood ni Santi ang papalayong anyo ni Aliana. Nakita niya kung paano ito huminga ng malalim bago pumasok sa elevator na papunta sa mga executive office. Isang lugar na hindi pa niya kailanman napuntahan.
Habang nagsasara ang pinto ng elevator, isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Santi. Isang pakiramdam ng lamig na hindi dulot ng aircon ng resort. Hindi niya alam kung bakit, ngunit habang pinagmamasdan niya ang paglaho ni Ali sa kanyang paningin, naramdaman niya na tila hindi lang ito isang elevator na paakyat, kundi isang paghakbang patungo sa isang mundong napakalayo sa kanya. Bawat palapag na inaakyat ng elevator ay tila isang pag-angat sa ibang mundo. Naramdaman ni Ali ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay kaya't mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang shoulder bag. Ang mga executive office ay nasa pinakatuktok na palapag ng Laya Resorts, isang lugar na sa panaginip niya lang napupuntahan. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang malawak at tahimik na pasilyo ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga dingding ay may mga nakadisplay na painting at ang hangin ay may amoy ng banayad na pabango at kapangyarihan. Sa dulo ng pasilyo ay isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Nakaukit dito sa maliliit na gintong letra, Gabriel Montenegro, General Manager. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Pasok. Ang boses mula sa loob ay malalim at may awtoridad. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at pumasok. Ang opisina ay mas malaki pa sa inaasahan niya. Ang isang buong dingding ay gawa sa salamin na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng karagatan at ng buong resort. Ang, ang mga muebles ay moderno at elegante. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang malaking mesa si Gabriel Montenegro. Tumayo ito para salubungin siya. Matangkad ito, nasa mga 30 anyos, at suot ang isang perpektong plansadong business suit. Mayroon itong klase ng itsura na hindi mo makikita araw-araw. Isang halo ng talino, kumpiyansa, at panganib. Miss Reyes, Aliana, please have a seat. Sabi nito habang iginagawad ang kamay sa upuang nasa tapat ng mesa nito. Sir Gabriel, thank you po, sagot ni Ali habang nauupo. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. I've reviewed your file. Impressive. But your performance during the interview was even more impressive. You are sharp, articulate, and you know what you want. Naramdaman ni Ali ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Salamat po, sir. Ginawa ko lang po ang best ko. Sumandal si Gabo sa kanyang upuan, pinag-cruise ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang mamahalin nitong relo ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Ali, I don't hire people just to do their best. I hire people with potential. And I see a lot of it in you. Sa ilalim ng aking pamamahala, hindi ka lang magiging isang simpleng assistant. I will train you. I will mold you. I will make you a world-class manager. Natigilan si Ali. Ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang lahat ng gusto niyang marinig. Ito ang pangarap na matagal na niyang itinatago. Seryoso po kayo, sir? I am never not serious when it comes to business, sabi nito. Ang Laya Resorts ay may malaking potensyal, pero kailangan nito ng mga taong hindi takot mangarap ng malaki. At ikaw, Ali, sa tingin ko ay isa ka sa kanila. Lumipas ang isang linggo at ang buhay ni Ali ay ganap na nagbago. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga meeting, mga report, at mga utos mula kay Gabo. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa bawat gawain, nararamdaman niyang mas natututo siya. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, inimbitahan siya ni Gabo para sa isang work dinner.
Dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant kung saan ang mga kubyertos ay kumikinang at ang mga wine glass ay may mahahabang tangkay. Ang musika ay mahina at ang mga tao sa paligid nila ay nagsasalita ng may class. Habang ipinapaliwanag ni Gabo ang tungkol sa mga diskarte sa negosyo at kung paano makipag-usap sa mga maimpluwensyang tao, naramdaman ni Ali na unti-unti siyang nababago. Ito ang mundo na para sa kanya, ang mundong pinangarap niya sa dalampasigan kasama si Santi. Ngunit ngayon, habang nakaupo sa tapat ng isang makapangyarihang lalaki, ang pangarap na iyon ay tila mas abot kamay na. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila palabas ng resort, nasalubong niya si Santi na naghihintay sa kanya, may dalang maliit na supot ng fishball. "Ale, kanina pa kita hinihintay. Paborito mo, oh," sabi ni Santi, nakangiti. Ngumiti si Ali pabalik. Ngunit ang ngiti niya ay pilit. Bigla niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Gabo ay halo-halo na ngayon sa amoy ng mantika mula sa fishball. Ang suot ni Santi na luma nitong t-shirt ay tila sumisigaw sa tabi ng plansadong suit ni Gabo. "Salamat, Santi," sabi niya sabay kuha sa supot. "Miss Reyes, I'll see you tomorrow morning. Sharp," sabi ni Gabo na may bahagyang pagtango kay Santi bago ito sumakay sa kanyang nagniningning na itim na kotse at umalis. "Sino yon?" tanong ni Santi habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan. "Si Sir Gabriel, yung boss ko," sagot ni Ali habang itinatago ang supot ng fishball sa kanyang bag. Bigla nawalan siya ng ganang kumain. Habang naglalakad sila pauwi, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Ali, Aliana Reyes, is that you?" Lumingon si Ali at nakita ang isang matandang babae, isa sa mga pinakamahalagang VIP guest ng resort, si Mrs. Consunji. "Good evening po, Ma'am Consunji," bati ni Ali, agad nang ngumiti ng professional. "Good evening. I was just about to call the front desk to commend you. You were very helpful this afternoon," sabi ng ginang, bago napatingin ang mga mata nito kay Santi, na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Ang tingin nito ay puno ng pagtataka. Naramdaman ni Ali na namula ang kanyang mukha. Ang utak niya ay nag-isip ng mabilis. Ano ang sasabihin niya? "Boyfriend ko po, isa siyang janitor." Ang mga salitang iyon ay tila bumara sa kanyang lalamunan. "Ah, ma'am," umpisa niya, sabay iwas ng tingin kay Santi. "Siya po, kakilala ko lang po." Isang salita, isang pangungusap, ngunit naramdaman ni Ali ang bigat nito na tila isang malaking bato. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata kung paano biglang nawala ang liwanag sa mukha ni Santi. Nakita niya kung paano ito pilit nang ngumiti at tumango sa ginang. Pagkaalis ni Mrs. Consunji, isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi makatingin si Ali kay Santi. Ang kahihiyan ay parang isang lason na gumagapang sa kanyang buong katawan. Kahihiyan hindi para kay Santi, kundi para sa sarili niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng walang imikan. Bawat hakbang ay mabigat. Bago sila maghiwalay sa kanto, huminto si Ali. Huminga siya ng malalim, pinilit na patigasin ang kanyang puso. Kailangan niyang gawin ito para sa kanyang karera, para sa kanilang kinabukasan. "Santi," sabi niya, ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Hindi niya ito tinitignan. "Bakit, Ali?" tanong ni Santi,
Ang boses nito ay basag. Pakiusap, nag-aalangan niyang sabi. Sa mga peak hours, pwede bang huwag ka munang lumapit sa may lobby area? Ayoko lang magkaroon ng maling impresyon ang mga bisita. Hindi nagsalita si Santi. Ilang segundo ng katahimikan na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang sumulyap dito, nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na tila tinusok ang sarili niyang puso. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, iniwan si Santiago na nakatayo sa dilim kasama ang mga salitang binitiwan niyang parang mga basag na piraso ng salamin sa kanilang pagitan. Ayoko lang magkaroon ng maling impresyon ang mga bisita. Ang mga salita ni Ali ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Santi. Para itong isang sirang plaka, isang kantang hindi niya mapatigil. Bawat sulok ng Lea Resorts na kanyang nililinis ay tila nangungutya sa kanya. Ang makikinang na sahig ay sumasalamin sa kanyang uniforme. Ang mga mamahaling palamuti ay bumubulong na hindi siya nararapat dito. Hindi na siya si Santi, ang kasintahan ni Ali. Siya na ngayon ay isang posibleng maling impresyon, isang dumi na kailangang itago. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Isang hapon, habang nagwawalis siya malapit sa garden area, natanaw niya sila. Si Ali at si Gabriel Montenegro. Magkasama silang naglalakad, tinitignan ang isang bahagi ng resort na planong i-renovate. Nagtago si Santi sa likod ng isang malaking halaman. Mula roon, pinanood niya sila. Seryosong nagpapaliwanag si Gabo, habang si Ali naman ay taimtim na nakikinig. Tumatango paminsan-minsan. Pagkatapos, tumawa si Ali sa isang bagay na sinabi ni Gabo, ang tawang iyon. Dati, ang tawang iyon ang paboritong musika ni Santi. Ngayon, para itong mambay itong mga bubog na tumutusok sa kanyang puso. At pagkatapos ay nangyari ito. Sa isang kaswal na paraan, ipinatong ni Gabo ang kamay nito sa baywang ni Ali habang itinuturo ang isang bagay sa malayo. Hindi ito inalis ni Ali. Hindi man lang siya gumalaw. Napakapikit si Santi. Ang sakit ay biglaang naging pisikal. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, walang tiyak na direksyon. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makahanap ng lugar kung saan hindi niya sila makikita, kung saan hindi niya maririnig ang kanilang mga tawanan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, nilagpasan ang mga pamilyar na pasilyo hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng resort na bihira ng daanan ng mga tao. May isang maliit at halos natatabunan ng landas doon papunta sa likurang bahagi ng property. Sinundan niya ito. Ang landas ay humantong sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at kahoy, tila nakalimutan na ng panahon. Ito ay isang suonggom, isang pottery workshop. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang loob ay tahimik at malamig. Ang amoy ng basang lupa at luwad ay pumuno sa hangin. Nakahilera sa mga estante ang iba't ibang mga banga, plato at tasa. Ang iba ay tapos na, ang iba ay nasa proseso pa lang. Sa gitna ng silid, isang babae ang nakaupo sa harap ng isang potter's wheel. Nakatalikod ito sa kanya. Ang buhok nito ay mahaba at itim, nakatali ng simple. Nakapokus ito sa piraso ng luwad na umiikot sa harapan nito. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahinahunan at katiyakan, hinuhulma ang walang anyong putik para maging isang magandang florera. Hindi na malaya ni Santi ang kanyang paglapit.
Masyado siyang abala sa panunood sa mahikal na proseso at masyadong abala ang kanyang isip sa sarili niyang kaguluhan. Sa kanyang paghakbang, hindi niya napansin ang isang maliit na paso na nakalagay sa sahig. Nabunggo niya ito, gumulong ito at bumagsak sa sementadong sahig na may malakas na tunog ng pagbasag. Crash! Agad na napatigil sa pag-ikot ang potter's wheel. Natigilan si Santi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nako, sorry, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Sunod-sunod niyang sabi. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mukha nito ay mahinahon. Ang mga mata nito ay malalim at tila may sariling kwento. Hindi nagulat, hindi ring galit. Ayos lang, sabi nito sa isang mahinang boses. Yumuko si Santi para pulutin ang mga basag na piraso, ngunit pinigilan siya nito. Hayaan mo na, baka masugatan ka pa. Tumayo ito at lumapit. Pinagmasdan nito ang mga basag na piraso sa sahig. Hindi pa naman ito tapos, sabi nito, na tila kinakausap ang sarili. Pasensya na po talaga, miss. Babayaran ko na lang po, sabi ni Santi. Puno ng hiya, umiling ang babae. Wag na, aksidente lang. Tumingin ito sa kanya. Ako si Lyra. Santi po, ngumiti ng bahagya si Lyra. Yumuko ito at maingat na pinulot ang bawat piraso ng nabasag na paso. Inilagay niya ito sa isang maliit na tray. Itatapon niyo na po ba? Tanong ni Santi. Hindi, sagot ni Lyra. Hindi lahat ng nababasag ay dapat itapon. Kinuha niya ang tray at dinala sa isang maliit na mesa sa sulok. May mga maliliit na bote ng kung ano-anong materyales doon. Kumuha siya ng isang maliit na brush at isang garapon na may lamang gintong pulbos. Sa Japan, mayroon silang sining na tinatawag na kintsugi, paliwanag ni Lyra, habang nagsisimulang pagdugtungin ang mga piraso gamit ang isang espesyal na pandikit. Ang ibig sabihin ay golden joinery. Pinanood siya ni Santi na bighani. Sa halip na itago ang mga bitak, patuloy ni Lyra, ang kanyang boses ay mahinahon at nakakakalma. Nilalagyan nila ito ng ginto dahil naniniwala sila na ang kasaysayan ng isang bagay kasama na ang pagkasira nito ang nagpapaganda rito. Ang mga lamat ay hindi isang kahiyan, sila ay parte ng kwento. Habang nagsasalita si Lyra, dinadampian niya ng ginto ang bawat linya kung saan nagkadugtong ang mga basag na piraso. Ang dating simpleng paso ay unti-unting nagkakaroon ng mga gintong ugat na ginagawang mas kakaiba at mas maganda pa kaysa dati. Napayuko si Santi. Ang mga salita ni Lyra ay tila hindi lang para sa basag na paso, kundi para na rin sa kanya. Ang mga lamat, ang kasaysayan, ang kwento. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng Siyonggom, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Santi ang isang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang malakas at nakakagambalang tunog sa tahimik na lugar na iyon. Kinuha niya ito para patayin, ngunit nakita niya ang numero sa screen. Unregistered number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang boses ng lalaki na hindi niya kilala ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. Hello, si Mr. Santiago Ilustre po ba ito? Natigilan si Santi. Matagal nang walang tumatawag sa kanya sa buong pangalan na iyon. Ako nga po, bakit? Ang sumunod na sinabi ng lalaki ay nagpatigil sa pag-ikot
ng kanyang mundo. Sir, tumatawag po ako mula sa St. Luke's Hospital tungkol po sa chairman, ang tatay nyo. Ang bawat araw ay parang isang panaginip. Ang dating receptionist na abala sa pag-check-in ng mga bisita ay isa na ngayong executive assistant na kasama sa mga mahahalagang pagpupulong. Ang mga dating kasamahan niya sa front desk ay Ma'am Ali na ang tawag sa kanya. Ang mga manager ng ibang department na dati ay tinatanguan lang siya ay ngumingiti na ngayon sa kanya ng may paggalang. Masarap ang pakiramdam, nakakalasing. Isang hapon ipinatawag siya ni Gabo sa opisina nito. Pagpasok niya, may isang paper bag mula sa isang kilalang luxury brand na nakapatong sa mesa nito. Ali, para sa'yo, sabi ni Gabo na may kaswal na ngiti. Isang maliit na bonus para sa mahusay mong trabaho. Nag-aalangan siyang lumapit at binuksan ang paper bag. Sa loob, nakabalot sa malambot na tela, ay isang mamahaling leather handbag. Ang uri ng bag na nakikita niya lang sa mga magazine or sa mga braso ng mayayamang bisita. Ang amoy ng bagong katad ay tila isang pabango ng tagumpay. Sir, hindi ko po ito matatanggap. Sobra-sobra naman po ito, sabi niya. Kahit na ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Think of it as an investment, Ali, sabi ni Gabo habang sumasandal sa kanyang upuan. Sa mundong ito, kung ano ang itsura mo, iyon ang trato sa iyo ng mga tao. Kailangan mong magmukhang matagumpay para pagkatiwalaan ka. Isa iyan sa mga unang leksyon. Ang mga salita ni Gabo ay tumatak sa kanyang isipan. Isang investment. Tama siya. Hinawakan niya ang bag. Mabigat ito. Solido. Para itong isang tropeyo. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Kinagabihan. Habang ang buong resort ay tahimik na, naiwan si Ali sa opisina para tapusin ang isang urgent na report na ibinigay sa kanya ni Gabo. Kailangan lang nating ayusin ang ilang numero para sa quarterly presentation, Ali. Sabi nito sa kanya kanina. Creative accounting, lahat ng malalaking kumpanya ginagawa ito. Nasa harap niya na ngayon ang spreadsheet. Puno ito ng mga numero, mga budget, at mga expenses. Malinaw na itinuro sa kanya ni Gabo kung aling mga numero ang lilipatin at kung aling mga gastos ang ire-reclassify. Sa simpleng salita, pinapapirma siya sa mga pekeng ulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinutok ang cursor sa isang cell. Naalala niya ang mga mata ni Santi, puno ng simpleng katapatan. Ano kaya ang sasabihin nito kung makikita siya ngayon? Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ng kanyang ina, ang maliliit niyang kapatid. Nakita niya ang itsura ng kanilang maliit at masikip na bahay. Para sa kanila ito, sabi niya sa sarili, para sa kinabukasan namin. Isa-isa niyang binago ang mga numero. Bawat pagpindot sa delete at pag-type ng bagong numero ay tila isang maliit na pagbenta ng kanyang kaluluwa. Sinasabi niya sa sarili na ito ay normal, ito ay negosyo, ito ang ginagawa ng mga matatagumpay na tao. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata sa katotohanan. Pinipiling maniwala sa magandang kasinungalingan na nilikha ni Gabo. Pagkatapos ng halos isang oras, natapos din niya. Napasandal siya sa kanyang upuan. Pagod na pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng kanyang ginawa. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Si nanay niya ang tumatawag. Hello, Nainay. Kumusta po? Anak, ng... Ang boses ng kanyang ina ay mahina at hirap. Galing ako sa doktor kanina. Sinamahan ako ng tita mo. Biglang kinabahan si Ali. Bakit po, Nay?
May problema po ba? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina sa kabilang linya. Kailangan daw operahan ang bukol ko sa dibdib. Agad-agad daw, anak. Nanlamig ang buong katawan ni Ali. Magkano daw po ang kailangan? Malaki, Ali. Hindi ko na itatanong kung kaya mo, anak, dahil alam kong kaya ko po, Nehan. Mabilis na putol ni Ali. Ang kanyang boses ay nagiging matatag. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang bahala sa lahat. Ipapadala ko po ang pera. Bukas na bukas din. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Ali sa computer screen kung saan naroon ang financial report na kaka-edit niya lang. Ang kaninang nararamdaman niyang guilt ay biglang naglaho, napalitan ng isang klase ng desperadong katwiran. Kita mo na, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Kailangan mong gawin to. Ito ang tanging paraan. Sa sandaling iyon, ang kanyang ginawa ay hindi na isang kasalanan sa kanyang paningin. Ito ay isang sakripisyo, isang kinakailangang hakbang. Tumayo siya at nagpasya ng umuwi. Habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ni Gabo para magpaalam, nakita niyang bukas pa ang pinto nito. May kausap ito sa telepono, nakatalikod sa kanya. Akala nito ay nakaalis na siya. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang binitiwan ni Gabo ay malinaw at malamig. Oo, kumpirmado na, patay na siya. Saglit na katahimikan. Huwag kang mag-alala, yung layas na anak na lang niya ang natitira. Walang alam yun sa negosyo. Ngayon, pwede na nating simulan ang plano. Nabitiwan ni Ali ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa makapal na carpet nang walang tunog. Ngunit sa pandinig niya, ang tunog na iyon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Patay? Sinong patay? Planong ano? Dahan-dahang lumingon si Gabo at nakita siya nito. Ang ngiti sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Napatayo si Ali roon, hindi makagalaw. Ang nagniningning na gintong hawla na masaya niyang pinasok ay bigla na lang nagsara at ngayon lang niya napagtanto. Nakakulong na siya. Ang cellphone ay dumulas mula sa nanginginig na kamay ni Santi at bumagsak sa sahig. Ang mga salita ng lalaki sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nilamon ang mahinahong tinig ni Lira, ang amoy ng luwad, ang lahat. Ang tatay nyo. Santi, ayos ka lang? Tanong ni Lira, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay unti-unting nabubuo muli, ay biglang nadurog sa isang iglap, mas malala pa sa kahit anong basag na paso. Dali-dali niyang pinulot ang cellphone at tumakbo palabas ng workshop. Hindi na siya lumingon pa. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip lang ito. Ang biyahe sa taxi papuntang Maynila ay isang mahabang pagdurusa. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga naglalabong mantsa sa bintana. Ang bawat busina ng sasakyan ay tila isang sigaw sa loob ng kanyang ulo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na pagdating niya doon, bubungad sa kanya ang kanyang ama, uupo ito sa kama, at sisigawan siya dahil sa kanyang paglalayas. Tatanggapin niya ang lahat ng iyon. Kahit anong galit, tatanggapin niya. Huwag lang sana, ngunit pagdating niya sa ospital, ang malamig at steril na amoy ng pasilyo ang sumalubong sa kanya. At sa dulo nito, nakatayo ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya, si Attorney Romero. Ang itsura sa mukha ng matanda,
Isang pinaghalong awa at kalungkutan ang nagsabi sa kanya ng lahat. Wala na, huli na ang lahat. Dinala siya ni Attorney Romero sa isang malamig at tahimik na silid. At doon, nakahiga sa isang higaang bakal na tatakpan ng puting kumot ay ang kanyang ama. Si Don Ricardo Ilustre, ang haligi ng kanilang pamilya, ang hari ng isang imperyo na tinalikuran niya. Dahan-dahang inalis ng abogado ang kumot sa mukha nito. Ang dating makapangyarihang muka ay payapa na ngayon, ngunit may bakas ng pagod. Tila sa wakas ay nagpapahinga na ito pagkatapos ng isang mahabang laban. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Santi. Isang malaking bato ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakakabinging pagsisisi. Ang huli nilang pag-uusap ay isang mainitang pagtatalo. Hindi habang buhay ay tatakbuhan mo ang responsibilidad mo, Santiago. Sigaw ng kanyang ama. Hindi ko hininging maging isang ilustre. Sigaw niya pabalik bago siya tuluyang umalis. Iyon na pala ang huli. Ang mga salitang iyon na puno ng galit ang huling alaala niya sa kanyang ama. Napakuyom ang mga kamao ni Santi sa kanyang tagiliran. Kinabukasan, pagkatapos sa mga paunang ayos sa burol, dinala siya ni Attorney Romero sa opisina ng kanyang ama. Ang Ilustre Tower, isang toreng salamin at bakal na tila umabot sa kalangitan. Ang lugar na kinamumuhian niya, ang opisina ng CEO ay nasa pinakatuktok. Malawak ito, tahimik at malamig. Mula sa dingding na salamin, tanaw ang buong syudad. Dati, para kay Santi, ito ay isang kulungan. Santiago, sabi ni Attorney Romero, habang inilalatag sa malaking mesa ang ilang mga dokumento. Ayon sa huling habilin ng iyong ama, lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng pagmamay-ari ng Ilustre Corporation ay ipinapamana niya sa iyo. Ikaw ang bagong chairman at CEO. Hindi kumibo si Santi. Nakatitig lang siya sa malaking upuan sa likod ng mesa, ang trono ng hari. May isa pa siyang iniwan, sabi ng abogado. Kinuha nito mula sa kanyang briefcase ang isang makapal na brown envelope at iniabot sa kanya. Mahigpit niyang bilin na ibigay ko ito sa iyo ng personal. Walang sino mang ibang dapat makaalam. Nagtatakang kinuha ni Santi ang envelope. Nang buksan niya ito, hindi mga legal na dokumento ang laman, kundi mga report mula sa isang private investigator, mga financial statement mula sa ibang mga kumpanya at mga nakaprint na email. Sinimulan niyang basahin. Ang pangalan ni Gabriel Montenegro ay paulit-ulit na lumitaw. Nandoon ang lahat, ang record ni Gabo sa dati nitong kumpanya. Kung paano nito sinabotahe mula sa loob ang isang karibal na kumpanya ng Ilustre Corp na nagdulot ng malaking pagkalugi rito. Nakasulat din doon ang tungkol sa isang matinding krisis sa isa sa mga subsidiary ng Ilustre Corp. Ilang linggo lang ang nakalipas. Isang krisis na sinadyang gawin ni Gabo para magdulot ng stress sa kanyang ama na alam nitong may sakit sa puso, hindi atake sa puso dahil sa pagod. Ito ay pinilit. Ito ay sinadya. Hindi ito pagkamatay. Ito ay pagpatay. Ang pagluluksa sa puso ni Santi ay dahan-dahang nag-aapoy, naging isang nagbabagang galit. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Si Gabo. Ang pag-promote kay Ali, ang lahat ng ito ay may koneksyon. At pagkatapos, nakita niya ang huling dokumento sa loob ng envelope. Ang deed of sale. Isang buwan bago mamatay ang kanyang ama, pinili nito ang buong Laya Resorts.
Sa isang iglap, naunawaan ni Santi ang lahat. Hindi ito isang simpleng investment. Ito ay isang bitag, isang chessboard na inihanda ng kanyang ama. Ngunit hindi na nito natapos ang laro. Isinara ni Santi ang envelope. Tumayo siya at lumapit sa salaming dingding. Pinagmasdan niya ang syudad sa ibaba, ang mga sasakyang parang mga langgam, ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Dati, tinakbuhan niya ang lahat ng ito. Ngayon, haharapin niya, hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama. Ang kalayaang hinahanap niya sa pagiging isang janitor ay isang ilusyon. Ang tunay na kalayaan na pagtanto niya ngayon ay nasa paggamit ng kapangyarihan para itama ang mga pagkakamali. Tumalikod siya at hinarap si Attorney Romero. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang takot na prinsipe. Ang mga ito ay mata ng isang haring handa ng makipagdigma. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng abogado mula sa kanya kailanman. Mag-utos kayo ng isang kumpletong audit sa Laya Resorts. Ang pinakamahusay na auditor, gusto kong malaman ang bawat sentimong pumasok at lumabas sa lugar na iyon sa nakalipas na 2 taon. Masusunod, Santiago, sagot ng abogado. At isa pa, dagdag ni Santi, walang sino man sa resort ang dapat makaalam na ako na ang bagong may-ari. Para sa kanila, ang utos ay galing sa corporate headquarters. Maliwanag? Napakaliwanag. Umupo si Santi sa upuan ng CEO. Ang dating malaking trono ay tila naging tamang-tama na sa kanya. Binuksan niya ang computer at hinanap ang listahan ng mga empleyado ng Laya Resorts. Nahanap niya ang mga pangalan, Gabriel Montenegro, General Manager. At sa ilalim nito, Aliana Reyes, Executive Assistant. 2 pangalan, 2 klase ng kataksilan. Isang kataksilan sa negosyo at dugo, at isang kataksilan sa puso. Kinuha niya ang telepono. Attorney, sabi niya sa malamig at matatag na boses. Ang audit, alam ko na kung saan sila magsisimula. Pinindot niya ang screen, pinalaki ang 2 pangalan. Magsimula kayo sa 2 to. Ang umaga ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Hindi na nag-uusap si Ali at Gabo tungkol sa narinig niya. Pareho silang nagpapanggap na walang nangyari. Ngunit may isang hindi nakikitang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ang dating magaan na biruan ay napalitan ng mga formal na utos. Ang dating mainit na paghanga ay napalitan ng isang malamig na takot. Pakiramdam ni Ali ay naglalakad siya sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Isang maling galaw, isang maling salita, at babagsak siya sa nagyayelong tubig sa ilalim. Bandang 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng kanilang opisina nang walang katok. Pumasok ang head of security. Kasunod ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na business suit. Hindi sila ngumingiti. Ang kanilang mga mata ay matatalas at mapanuri. Sir Montenegro, Ma'am Reyes, Abama, sabi ng security head, sila po ang audit team mula sa corporate headquarters. Natigilan si Ali. Audit? Walang nabanggit si Gabo tungkol dito. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Gabo bago ito mabilis na ngumiti. Isang ngiting pilit at hindi abot sa mga mata. Of course, welcome to Laya Resorts, sabi ni Gabo na tumayo pa para kamayan ang lalaking tila leader ng grupo. We were not expecting you, but we have nothing to hide. Our books are open. Ang lalaki ay tumango lang, ang muka ay walang ekspresyon.
We need a conference room and full access to all financial records, purchase orders, and employee contracts for the last 2 years. Lahat? Gulat na tanong ni Ali, hindi napigilan ang sarili. Tumingin sa kanya ang lead auditor. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Lahat, Miss Reyes. Sa isang iglap, ang buong executive floor ay naging sentro ng isang tahimik na gera. Ang mga auditor ay kumilos na parang isang hukbo, mabilis, episyente at walang emosyon. Kinuha nila ang mga folder, kinopya ang mga hard drive at hiningi ang lahat ng password. Ang kastilyong pinaghirapan ni Gabo at Ali na itayo ay tila isang bahay na pinasok ng mga magnanakaw. Huminahon ka lang, Ali, bulong ni Gabo sa kanya nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa pantry. Standard procedure lang to. Gusto lang magpakitang gilas ng bagong may-ari. Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakita ni Ali ang maliliit na butil ng pawis sa noo nito at ang paraan ng pagtapik-tapik ng mga daliri nito sa tasa ng kape ay nagpapakita ng hindi maitagong kaba. Lumipas ang mga araw at ang pressure ay lalong tumindi. Ang mga auditor ay parang mga anino, laging naroon, laging nagmamasid. Isang hapon, ipinatawag ni Gabo si Ali sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Yung kontrata sa Prime Landscaping Services, nasaan na? Tanong nito. Ang boses ay iritado. Nasa filing cabinet po, sir. Sa ilalim ng V para sa vendors. Sagot ni Ali. Bakit nandoon? Hindi ba sinabi ko sa iyo na lahat ng special na kontrata ay ilagay mo sa isang folder na may markang internal projects? Pasigaw na, sabi ni Gabo. Ang pagiging pabaya mo, Ali, baka iyon pa ang ikapahamak nating dalawa. Natulala si Ali. Ito ang unang beses na sinigawan siya nito. Ngayon, sa harap ng panganib, ang dating mentor ay nagiging isang halimaw na naghahanap ng masisisi. Napagtanto niya na sa larong ito, hindi sila magkakampi. Siya ay isang kasangkapan na maaaring itapon anumang oras. Gabi-gabi, umuuwi si Ali na pagod ang isip at kaluluwa. Ang mamahaling handbag na dati nagpapasaya sa kanya ay tila isa na ngayong mabigat na kadena sa kanyang braso. Isang gabi, sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Hinanap niya sa kanyang contacts ang pangalan ni Santi. Kailangan niya ng isang boses na totoo. Isang boses na hindi magsisinungaling sa kanya. Kahit para lang sa isang sandali, kailangan niyang marinig ang boses na nagpapaalala sa kanya kung sino siya dati. Pinindot niya ang call. Ring, ring. Pagkatapos ng ilang pag-ring, isang malamig na boses ng operator ang sumagot. The number you have dialed is no longer in service. Please check the number and dial again. Binaba niya ang tawag. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Para siyang sinampal ng katotohanan. Umalis na si Santi at hindi lang sa resort kundi pati na rin sa buhay niya. Pinutol na nito ang huling tulay na nag-uugnay sa kanila. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang malalapitan. Siya ay nag-iisa sa gitna ng gulo na siya rin ang tumulong na likhain. Kinabukasan, habang abala siya sa kanyang trabaho, isang staff mula sa audit team ang lumapit sa kanyang mesa. Miss Reyes, sabi nito sa isang formal na tono, pinapatawag po kayo ni Mr. David, ang lead auditor. Sa conference room B po. Tumibok ng malakas ang puso ni Ali. Bakit daw? Hindi po sinabi, ma'am. Gusto lang daw po kayong makausap. Dahan-dahang tumayo si Ali.
Ang bawat hakbang papunta sa conference room ay tila 1 milya ang layo. Pagpasok niya, nakaupo si Mr. David sa dulo ng mahabang mesa. Siya lang mag-isa. Ang silid ay malamig at tahimik. "Maupo ka, Miss Reyes," sabi nito, hindi man lang ngumingiti. Naupo si Ali sa tapat nito. Inilapag ni Mr. David sa ibabaw ng mesa ang isang folder at binuksan ito. Kinuha niya mula sa loob ang isang piraso ng papel, isang invoice, at idinulas ito papunta kay Ali. Ito ay isang invoice mula sa Prime Landscaping Services, ang mismong supplier na ikinagalit ni Gabo. Ang halaga ay nakakagulat na malaki para sa simpleng pag-aalaga ng mga halaman. At sa ilalim sa bahagi ng approved by, nakasulat ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma. Malinaw na malinaw. "Miss Reyes," sabi ni Mr. David, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. "Maaari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa gastusing ito? Mga numero, mga report, mga tawag mula sa mga ng abogado, ang mundo ng kanyang ama." Sa loob ng 2 linggo, nilamon ng Illustre Corporation ang buhay ni Santiago. Ang bawat araw ay isang laban. Pag-aaralan ang mga dokumento, pag-apruba sa mga desisyon, at pagbibigay ng mga utos sa mga taong 2 beses ang edad sa kanya. Ito ang mundong tinalikuran niya, isang kulungang gawa sa salamin at bakal. Ang galit para sa kanyang ama ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Ngunit sa bawat gabing umuuwi siya sa malaki at tahimik na mansyon, nararamdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang kaluluwa. Isang hapon, hindi na niya kinaya. Nagpaalam siya kay Attorney Romero na may kailangan siyang asikasuhin. Ngunit sa halip na pumunta sa isang business meeting, nagmaneho siya pabalik sa Laya Resorts. Hindi siya pumasok sa main lobby. Sa halip, dumaan siya sa isang tagong daan sa gilid. Ang daan na minsan nang tinahak ng isang sawimpalad na janitor. Dumaan siya sa pamilyar na landas patungo sa maliit na kubo sa likuran. Ang siyong gom. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng basang lupa ang sumalubong sa kanya. Naroon si Lira. Eksakto kung paano niya ito huling nakita. Nakaupo sa harap ng potter's wheel. Ang mga kamay ay puno ng putik. Ang buong atensyon ay nasa kanyang ginagawa. Saglit siyang pinanood ni Santi. Sa gitna ng magulong mundo niya, si Lira at ang kanyang maliit na workshop ay isang isla ng kapayapaan. Naramdaman marahil nito ang kanyang presensya at dahan-dahang lumingon. Hindi ito nagulat na makita siya. Isang maliit na ngiti lamang ang sumilay sa mga labi nito. "Nagbalik ka. Gusto ko sanang subukan," sabi ni Santi. Ang boses ay bahagyang nag-aalangan. "Gusto kong matuto kung okay lang sa'yo." Hindi ito nagtanong. Tumango lang ito at itinuro ang isang bakanteng potter's wheel sa tabi niya. "Sige, upo ka." Ang sumunod na 2 oras ay isang aral sa pagpapakumbaba. Ang luwad ay tila may sariling isip. Malambot ito sa kanyang mga kamay, ngunit matigas ang ulo. Sa tuwing sinusubukan niyang itaas ang mga gilid para bumuo ng isang tasa, bigla na lang itong bibigay. Magiging isansa na lang itong walang anyong putik sa kanyang mga kamay. Minsan, sa sobrang diin ng kanyang mga daliri, bigla itong natatabingi. "Masyado mong pinipilit," sabi ni Lira sa isang mahinahong boses. Hindi inaalis ang tingin sa sarili nitong ginagawa. "Huwag mong labanan. Pakiramdaman mo kung saan niya gustong pumunta." Sinubukan ulit ni Santi. Sa pang-apat na pagkakataon,
Nang malapit nang mabuo ang isang maliit na mangkok, muli itong bumagsak. Sa sobrang inis, kinuha niya ang basang tipak ng luwad at malakas na ibinato sa pader. Splat! Isang mantsa ng putik ang naiwan sa dingding. Napahinga siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Ang inis niya ay hindi lang para sa putik, kundi para kay Gabo, para kay Ali, para sa buong sitwasyon na hindi niya makontrol. Inaasahan niyang magagalit si Lira. Ngunit nang tignan niya ito, kalmado lang itong kumuha ng panibagong tipak ng malinis na luwad at inilapag sa tabi niya. Heto pa ang isa, sabi nito, na parabang walang nangyari. Ang simpleng kilos na iyon ay tila nagpahiya sa kanyang galit. Walang sermon, walang panghuhusga. Isang pag-unawa lamang na mas malalim pa sa mga salita. Huminga siya ng malalim, kinuha ang bagong luwad at nagsimula ulit. Sa pagkakataong ito, sinunod niya ang sinabi ni Lira. Pinakiramdaman niya, hinayaan niyang gabayan ng putik ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan sa wakas, isang maliit at hindi perpektong mangkok ang nabuo. Medyo tabingi ito at hindi pantay ang mga gilid, pero buo ito. Kanyang gawa, napangiti si Santi, isang totoong ngiti na matagal nang hindi niya naramdaman. Habang naglilinis sila ng kanilang mga kamay, tumunog ang cellphone ni Santi. Isang text message mula kay Attorney Romero. Halos kumpleto na ang ebidensya. Ang mga pekeng invoice na pinirmahan ni Reyes ang nagbigay sa atin ng daan. Hinihintay na lang natin ang kopya ng bank records mula sa isang source sa loob. Malapit na, Santiago. Malapit na. Isang alon ng pag-asa ang bumuhos sa kanya. Tumingala siya mula sa kanyang cellphone. Nakita niya si Lira, abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay payapa sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Santi ang isang bagay. Ang hinahanap niya kay Ali ay isang perpektong diwata, isang reyna para sa kanyang itinatagong kaharian. Ngunit ang kailangan pala niya ay isang taong katulad ni Lira, isang taong hindi natatakot madumihan ang mga kamay, isang taong nakakakita ng ganda sa mga basag na piraso, isang taong totoo. Magpapasalamat na sana siya kay Lira nang biglang mag-ring ulit ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, tawag na. Si Attorney Romero. Ang pagmamadali sa ringtone ay tila may dalang masamang balita. Attorney? Sagot ni Santi. Santiago, may problema tayo. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay hindi na kalmado. Puno ito ng pag-aalala. Anong problema? Ang source natin sa bangko biglang hindi na makontak. At ayon sa security ng Laya, may isang shredding company na papunta ngayon sa opisina ni Montenegro. Gagamitin nila ang rason na routine disposal of old files. Nanlamig ang dugo ni Santi. Santiago, sabi ng abogado, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Sinusubukan niyang sirain ang mga orihinal na kopya ng ebidensya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa inaasahan natin. Ang hangin sa loob ng opisina ni Gabriel Montenegro ay mabigat at halos hindi mahingahan. Sa loob ng 3 linggo, ang kanyang kaharian ay unti-unting giniba ng mga anay na tinatawag na auditors. Ang bawat tanong nila ay tila isang maliit na paghukay sa libingan na matagal na niyang tinabunan. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi ito isang standard procedure. Mula sa simula, mungkin nga mayroon ng kakaiba. Ang mga auditor na ito ay hindi pangkaraniwan. Masyado silang masusi.
Masyado silang determinadong may makita. Para silang mga asong inamoy ang dugo at hindi titigil hanggat hindi nahahanap ang biktima. Ang biktima ay siya. May problema ba, sir? Tanong ni Ali habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Tiningnan niya si Ali. Ang dati matalas at ambisyosong babae ay ngayoy puno ng pag-aalala. Ang mga mata nito ay laging nagtatanong, laging naghahanap ng kasiguraduhan na hindi niya maibigay. Ang perpektong kasangkapan ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Wala. Trabaho lang, malamig niyang sagot. Pakitawag ang All-Star Shredding Company. Sabihin mo, kailangan na nating itapon ang mga lumang file mula sa bodega. Routine disposal. Tumango si Ali at umalis. Hindi nito alam na ang lumang file na tinutukoy niya ay ang mga orihinal na resibo at kontrata na itinago niya sa isang sekretong safe sa likod ng kanyang cabinet. Ang mga papel na direktang mag-uugnay sa kanya sa mga ghost project at kickback. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ginamit niya ang kanyang mga lumang koneksyon para mag-imbestiga. Isang tawag sa isang kaibigan sa Securities and Exchange Commission, isang malaking halaga na ipinasok sa tamang bank account at nakuha niya ang sagot na kinatatakutan niya. Ang bagong may-ari ng Laya Resorts ay isang holding company at ang holding company na iyon ay pag-aari ng Illustre Corporation. Napamura si Gabo, ang matandang ilustre. Kahit sa hukay, nagawa pa rin siyang habulin. At ang audit na ito ang ganti ng kanyang anak. Ang layas at walang kwentang si Santiago. Napangisi si Gabo, isang batang walang alam sa negosyo. Malamang ay inutusan lang ito ng mga lumang abogado ng kanyang ama. Pero hindi niya hahayaang isang bata ang magpabagsak sa kanya. Mayroon siyang huling baraha, ang alas sa kanyang manggas. Kinagabihan, bago dumating ang shredding company, tinawag niya si Ali sa kanyang opisina. Ngumiti siya ang nangiting ginamit niya para akitin ito noon, ang nangiting puno ng pangako. Ali, maupo ka, sabi niya sa pinakamahinahon niyang boses. Alam kong pareho na tayong pagod sa audit na to. Malapit na itong matapos. Nakita niya ang bahagyang pag-asa sa mga mata ni Ali. Good. May isang huling dokumento lang na kailangan nating ayusin para tuluyan na silang umalis, sabi niya, habang inilalabas ang isang folder. Isang final clearance report na nagsasabing lahat ng financial activities sa ilalim ng pamamahala ko ay na-review na at walang nakitang irregularidad. Kailangan ko lang ng pirma mo bilang aking executive assistant bilang testimonya na naging transparent tayo sa lahat. Inabot niya ang papel kay Ali. Isang simpleng dokumento na puno ng magyat ko at ang mga legal na salita na siguradong hindi nito maiintindihan. Ngunit sa pinakadulo, sa ilalim ng isang mahabang talata, ay isang pangungusap na nagsasabing, ang nakapirma sa ibaba ay kumukumpirma na siya ang direktang namamahala sa lahat ng transaksyon na nabanggit at inaako ang buong responsibilidad para sa anumang pagkukulang. Isang confession, isang sulat ng pag-amin. Basahin mo muna kung gusto mo, sabi niya, habang pinipigilan ang sarili ng ngumisi. Tumingin si Ali sa papel. Ang mga mata nito ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Ngunit alam ni Gabo na wala itong naiintindihan. Ang tiwala nito sa kanya, kahit na may lamat na, ay naroon pa rin. Ang pagnanais nitong matapos na ang lahat ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat.
Okay lang, sir. Tiwala naman po ako sa inyo, sabi ni Ali. Kinuha nito ang ballpen. Ito na. Habang pinapanood ni Gabo ang dulo ng ballpen na dumadampi sa papel, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar na. Nakabook na ang kanyang flight, first class, one-way ticket papuntang Cayman Islands. Ang pera mula sa mga special projects ay nakatago na sa isang offshore account. Pagkaalis ng mga auditor at kapag sumabog ang bomba, lahat ng sisi ay mapupunta kay Aliana Reyes, ang ambisyosang assistant na naging sakim, isang perpektong kambing na pang-alay. At siya, magpapakasaya na siya sa isang islang may puting buhangin habang nagluluksa ang mga ilustre sa kanilang pagkabigo. Narinig niya ang tunog ng pagpirma. Okay na po, sir. Kinuha ni Gabo ang papel mula kay Ali. Salamat, Ali. Malaking tulong ito. Tumayo na si Ali para umalis. Pagtalikod nito, isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabo. Ang huling baraha ay nailapag na. Checkmate, Santiago Ilustre. Ang Laya Grand Ballroom ay nagliliwanag. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga mesa ay napapalibutan ng mga bulaklak. Ang mga bisita, suot ang kanilang pinakamagagandang damit, ay nagtatawanan habang hawak ang mga kopita ng champagne. Ito ang gabing pinakahihintay ng lahat. Ang taunang Employee of the Year Awards Night ng Laya Resorts. Isang gabi ng pagdiriwang. Isang gabi ng pagkilala. Isang gabi ng mga maskara. Nakatayo si Santi sa pinakamadilim na sulok sa likuran ng ballroom, malayo sa mga ilaw, malayo sa entablado. Ang kanyang suot na mamahaling itim na suot ay tila isang uniforme para sa isang digmaan. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Lira. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na para bigyan siya ng lakas. Inimbitahan niya ito bilang resident artist ng resort, isang maliit na kasinungalingan para makasama niya ito ngayong gabi. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang lahat. Tanaw niya ang mga empleyadong tapat na nagtatrabaho, na umaasang mapapansin ang kanilang paghihirap. At tanaw niya ang mesa sa pinakaharap, ang presidential table. Naroon si Gabriel Montenegro, ang hari ng gabi. Bawat ngiti niya ay perpekto, bawat pakikipagkamay ay puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya nakaupo si Aliana Reyes. Maganda si Ali ngayong gabi. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida na bumagay sa kanya. Ngunit sa kabila ng make-up at ng mga pilit na ngiti, nakikita ni Santi ang hindi maitagong pagod at kaba sa mga mata nito. Para itong isang manikang pinagalaw-galaw, isang palamuti sa tabi ng hari. Sigurado ka na ba rito, Santi? Mahinang tanong ni Lira. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Tumango si Santi, hindi inaalis ang tingin sa entablado. Kailangan kong tapusin ang sinimula ng tatay ko. Nagsimula na ang programa. Ang MC ay nagbibiruan. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsimula ng tawagin ang mga nanalo sa mga minor awards. Best in attendance. Most punctual employee. Pagkatapos ang mga major awards na. And now for our Manager of the Year Award, masayang anunsyo ng MC. Para sa isang leader na nagpakita ng pambihirang dedikasyon at nagdala sa Laya Resorts sa panibagong antas. Walang iba kundi ang ating General Manager, Mr. Gabriel Montenegro. Tumayo si Gabo sa gitna ng malakas na palakpakan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na tila isang nagwaging boksingero.
Umakyat siya sa entablado at kinuha ang tropeo. Maraming salamat, umpisa niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Ang karangalang ito ay hindi para sa akin. Para ito sa bawat isa sa inyo na naniniwala sa isang kultura ng integridad at katapatan. Napangisi si Santi sa dilim. Integridad. Katapatan. Ang kapal ng muka. Pagkatapos ng mahabang talumpati ni Gabo, ang huling award na ang iaanunsyo. At ang pinakahihintay ng lahat, ang ating Employee of the Year, sigaw ng MC, ang taong nagpakita ng hindi matatawarang serbisyo at naging inspirasyon sa ating lahat. Miss Aliana Reyes. Isang spotlight ang tumutok kay Ali. Nagulat siya, tila hindi inaasahan ang pagkapanalo. Si Gabo ang unang tumayo para palakpakan siya. Dahan-dahang tumayo si Ali at umakyat sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay tila nag-aalangan. Kinuha niya ang tropeo. Ngumiti siya sa mga tao, ngunit ang ngiti niya ay malungkot. Tumingin siya sa iba't ibang direksyon ng ballroom na tila may hinahanap o may iniiwasan. At pagkatapos, ang mga mata nila ay nagtama. Sa isang iglap, sa kabila ng layo at ng dilim, nakita ni Santi ang pagkabigla sa mga mata ni Ali. Nakita niya ang pagkilala. Nakita niya ang tanong, anong ginagawa mo rito? Napahinto sa pagsasalita si Ali. Ang buong ballroom ay naghihintay. Umpisa niya. Salamat po. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nagsalita ang MC. Sandali lang, Ali. Mukhang may pahabol tayong sorpresa. Mayroon daw pong isang special message mula sa bagong may-ari ng Laya Resorts. Lahat ng atensyon ay napunta sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Inaasahan ng lahat ang isang pre-recorded video ng isang matandang businessman na nagsasalita mula sa kanyang opisina. Ngunit ang screen ay nanatiling itim. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi mula sa speaker, kundi mula sa likuran ng ballroom. Hindi na kailangan ng video. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Dahan-dahang humakbang si Santi palabas ng dilim. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Ang mga ilaw mula sa entablado ay unti-unting tumama sa kanyang mukha. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino yan? Teka, di ba't yan yung janitor? Anong ginagawa niya dyan? Hindi sila pinansin ni Santi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang tao sa entablado. Sa mukha ni Gabo, nakita niya ang pagkalito na mabilis na naging pagkabigla. Sa mukha ni Ali, nakita niya ang purong gulat at takot. Ang kanyang mukha ay namutla na tila nakakita ng isang multo. Habang naglalakad siya sa gitnang pasilyo, papunta sa entablado, ang malaking screen sa likuran ay biglang umilaw. Hindi ito isang video. Ito ay isang live feed mula sa kamera na nakatutok sa kanya habang siya ay papalapit. Ang kanyang mukha, ang mukha ng dating janitor, ay ipinapakita na ngayon sa lahat. Nakarating siya sa paanan ng entablado. Tumingala siya kay Ali at Gabo. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ako si Santiago Ilustre, at ako ang bagong may-ari ng Laya Resorts. Ang pangalang Santiago Ilustre ay parang isang kulog na yumanig sa buong ballroom. Para kay Ali, ito ay isang bombang sumabog sa loob mismo ng kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tropeo sa kanyang mga kamay ay biglang naging napakabigat.
Isang malamig na piraso ng metal na walang halaga. Si Santi. Ang kanyang Santi, ang janitor na kinahiya niya, ang lalaking minahal niya sa dalampasigan. Isang ilustre. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang bigla nitong pagkawala, ang biglaang audit, ang pakiramdam na may nagmamasid sa bawat galaw nila. Hindi ito isang audit, ito ay isang pangangaso, at sila ang hinahanting hayop. Nakita niya ang pagkasuklam at hindi makapaniwalang itsura sa mukha ni Gabo. Ang maskara ng pagiging kalmado nito ay tuluyan ng nabasag. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Gabo sa mga security na papalapit. Sino ang nagpapasok sa taong to? Ilabas niyo yan. Ngunit ang mga security ay hindi gumalaw. Sa halip, dalawa pang lalaking nakasuit ang umakyat sa entablado at tumayo sa likuran ni Santi. Hindi na kailangan ng dahas, Mr. Montenegro, sabi ni Santi. Ang kanyang boses ay may lamig na hindi pa naririnig ni Ali mula sa kanya kailanman. Umakyat siya sa entablado na tila pag-aari niya ito dahil pag-aari niya nga. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay tungkol sa integridad at katapatan na binanggit mo kanina. Tumingin si Santi sa malaking screen. I-play ang video. Ang live feed ng mukha ni Santi ay napalitan ng isang security footage. Isang pamilyar na opisina. Ang opisina ni Gabo. Ang petsa sa sulok ng screen ay 2 linggo lang ang nakalipas. Sa video, nakita ni Ali ang kanyang sarili na kausap si Gabo. Nakita niya nang iabot nito sa kanya ang isang papel. Nakita niya ang kanyang sarili na pumipirma ng walang pag-aalinlangan. I-zoom in, utos ni Santi. Ang kamera ay nag-zoom in sa dokumentong hawak ni Gabo pagkatapos niyang pumirma. Ang masalita ay malabo, ngunit ang heading sa itaas ay malinaw. Voluntary Confession and Assumption of Liability. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manunood. Naramdaman ni Ali na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Isang bitag, isang napakagaling na bitag. Iyan si Miss Aliana Reyes, sabi ni Santi. Ang kanyang boses ay tila isang hukom na naglalabas ng sentensya. Pumipirma sa isang pag-amin na siya ang utak sa likod ng milyon-milyong pisong ninakaw mula sa kumpanyang ito sa pamamagitan ng mga pekeng kontrata at ghost projects. Hindi totoo yan, sigaw ni Ali. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sir Gabo, sabihin mo sa kanila. Ngunit si Gabo ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Santi. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Walang kwenta ang ebidensyang yan. Gawa-gawa lang yan ng isang batang hindi matanggap ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang gatilyo para kay Santi. Ang kalmadong ekspresyon nito ay napalitan ng isang matinding galit na kinokontrol. Ang tatay ko? Ulit ni Santi. Ang boses ay mas mababa at mas mapanganib. Hayaan mong ipakita ko sa inyo ang koneksyon ni Mr. Montenegro sa pagkamatay ng tatay ko. Ang screen ay nagbago ulit. Ipinakita nito ang mga bank transfer, mga email, mga patunay kung paano sinabotahe ni Gabo ang subsidiary ng Illustre Corp. Ikinuwento ni Santi ang buong plano kung paano sinadyang magdulot ng stress kay Don Ricardo, kung paanong ang Laya Resorts ay dapat sanang maging huling hantungan ng kanyang plano. Habang nagsasalita si Santi, ang buong ballroom ay parang isang korte. Lahat ay nakikinig, lahat ay nanghuhusga. Tumingin si Gabo sa paligid.
nakita niyang wala na siyang takas. Sa isang desperadong kilos, bigla niyang itinulak si Ali papunta kay Santi at sinubukang tumakbo pababa ng entablado. Ngunit ang mga security na nakahanda na ay mabilis siyang sinalubong. Pinusasan siya sa gitna ng entablado sa harap ng daan-daang empleyado na kanina lang ay pumapalakpak sa kanya. Hindi pa tayo tapos, ilustre. Sigaw ni Gabo, pabaang Gabo habang kinakaladkad siya paalis. Hindi pa tapos! Naiwan si Ali sa entablado. Nanginginig kasama si Santi, ang atensyon ng lahat ay nasa kanya na ngayon. Dahan-dahang lumapit si Santi, ang galit sa mga mata nito kanina ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas masakit pa, isang malalim na kalungkutan at pagkadismaya. Bakit, Ali? Tanong niya, sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. Ang tanging hiningi ko sa'yo ay mahalin mo ako bilang si Santi. Hindi ko hiningi ang pera o ang kapangyarihan. Pagmamahal lang na totoo. Tumulo ang mga luha ni Ali. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Santi. Patawad. Ibinigay ko sa iyo ang isang pag-ibig na tapat, sabi ni Santi. Ang boses ay basag, pero pumili ka ng isang kasinungalingang nagniningning. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Santi. Pagtalikod niya, nakita ni Ali ang isang babae na papalapit sa paanan ng entablado. Si Lira, ang babae mula sa pottery workshop. Tahimik nitong inilagay ang kamay sa braso ni Santi, isang kilos ng suporta at pag-unawa. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Ali ang lahat. Hindi lang posisyon at pera ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya at nakita niya mismo kung sino ang pumalit sa pwesto niya. Isang babaeng nakita ang ginto sa isang bagay na akala niya ay basura. Dalawang security ang magalang na lumapit sa kanya. Ma'am Reyes, kailangan niyo na po sumama sa amin. Hindi na siya pumalag habang ginagabayan siya pababa ng entablado. Ang mga palakpak ay napalitan ng mga bulungan. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanghusgang tingin. Bago siya tuluyang makalabas ng ballroom, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Santi at Lira na magkasamang naglalakad palayo sa entablado. Sila ay naglalakad patungo sa liwanag, habang siya, si Ali, ay dahan-dahang nilalamon ng dilim. Ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay palakas ng palakas, tila isang huling paalam sa buhay na kanyang pinangarap at winasak. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa Laya Resorts ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa mga bagong pagbabago. Ang gabi ng mga maskara ay naging simula ng isang mahabang proseso ng paglilinis. Hindi lang sa mga numero sa libro, kundi sa mismong kultura ng resort. Hindi na bumalik si Santi sa Illustre Tower. Sa halip, ang kanyang opisina ay ang dating opisina ni Gabo, ngunit ipinabago niya ito. Ipinatanggal niya ang malaking mesa na gawa sa mahogany. Sa halip, isang simpleng mesang gawa sa kahoy at isang maliit na meeting table ang inilagay niya. Ang mga painting na mamahalin ay pinalitan niya ng mga likha ng mga lokal na artist, kabilang na ang ilang mga gawa ni Lira. Isang hapon, ipinatawag niya ang lahat ng empleyado ng housekeeping at maintenance department, ang mga janitor, hardinero at staff na bihirang makita ng mga bisita. Sila ang unang nakaalam ng pinakamalaking pagbabago sa resort. Simula sa susunod na buwan, anunsyo ni Santi, habang nakatayo sa harap nila, hindi bilang isang CEO, kundi bilang si Santi. Lahat ng empleyado
mula sa janitor hanggang sa manager ay tatanggap ng tamang benepisyo, 13th month pay, at isang agarang pagtaas ng sahod ng 20%. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod bago ito mabasag ng mga hindi makapaniwalang palakpakan at sigawan ng tuwa. Sa gitna ng mga ngiti at pasasalamat, nakita ni Santi ang mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan. Nakita niya ang paggalang sa kanilang mga mata, isang paggalang na hindi nabibili ng pera kundi ipinundar ng pag-unawa. Pagkatapos ng meeting, sa halip na bumalik sa kanyang opisina, naglakad siya papunta sa likurang bahagi ng resort, papunta sa Seonggom. Naabutan niya si Lira na naghahanda ng luwad para sa isang klase para sa mga bata. Ang workshop nito ay isa na ngayon sa mga pinakasikat na aktibidad sa resort, ang sining ng paggawa ng ginto mula sa mga basag na piraso. Hindi na siya kailangang magpaalam. Umupo na lang siya sa pamilyar na potter's wheel at nagsimulang magtrabaho sa isang piraso ng luwad. Ang kanyang mga kamay ay sanay na. Hindi na sila nanginginig, hindi na sila nagpipilit. May sulat na dumating para sa'yo, sabi ni Lira, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Itinuro nito ang isang sobre sa isang maliit na mesa. Kinuha ni Santi ang sulat. Galing ito sa city jail, galing kay Aliana. Binuksan niya ito. Ang sulat ay maikli lamang. Hindi ito humihingi ng tawad dahil alam marahil ni Ali na walang salita ang sapat. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina na matagumpay na naoperahan, lihim na tinulungan ni Santi sa pamamagitan ni Attorney Romero, at ang kanyang mga kapatid na patuloy na nag-aaral. Ikinuwento niya kung paano niya sa wakas naunawaan na ang bigat na kanyang pinapasan ay hindi dapat naging dahilan para manakit ng iba. Sa huli, may isang pangungusap lang. Sana mahanap mo ang kalayaang matagal mo nang hinahanap. Itinupi ni Santi ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, naramdaman niya ang huling hibla ng galit at sakit sa kanyang puso na tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng awa at ng kapayapaan. Tapos na, sabi niya, na tila kinakausap ang sarili. Tumingin sa kanya si Lira. Ang mga mata nito ay laging nakakaunawa. Ang alin? Ang laban, sagot ni Santi. Tumayo siya at lumapit kay Lira. Hinawakan niya ang mga kamay nito na puno pa rin ng putik. Hinawakan niya ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano bumuo muli ng isang bagay na wasak. Lira, sabi niya, gusto kong magsimula ulit, hindi bilang CEO, hindi bilang ilustre, bilang si Santi lang. At gusto kong simulan yun kasama ka, kung papayag ka. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira. Ang ngiting iyon, para kay Santi, ay mas maningning pa sa lahat ng chandelier sa ballroom, mas mahalaga pa sa lahat ng yaman ng kanyang pamilya. Ang mga kamay mo may putik, biro nito. Ngumiti si Santi pabalik. Ang putik ay simula ng lahat ng magagandang bagay. Kinagabihan, magkasama silang nakaupo sa dalampasigan, sa mismong lugar kung saan minsan ay nangarap si Santi kasama si Ali. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang hangin ay mas sariwa. Ang tunog ng alon ay mas payapa. May iniabot si Santi kay Lira. Isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Lira, nakita niya sa loob ang isang maliit na tasa na gawa sa paso. Ito ay hindi perpekto, medyo tabingi. Ngunit sa gilid nito, may isang maliit na lamat na pinunuan ng ginto. Ako ang gumawa niyan, sabi ni Santi, medyo nahihiya.
Iyan ang unang piraso na natapos ko nang hindi nababasag. Hinawakan ni Lyra ang tasa na parang isang kayamanan. Itinaas niya ito sa ilalim ng sikat ng buwan. Ang gintong lamat ay kumislap. Hindi siya perpekto, bulong ni Lyra. Hinawakan ni Santi ang kanyang kamay. Pero nagsasabi ito ng isang napakagandang kwento.